Pag nagmahal ka daw po sa isang kaibigan o sa isang espesyal na kaibigan, mayroon daw pong pagbabago. Sa simula, ang inyong pangako sa bawat isa, wag natin saktan ang bawat isa. Iwasan natin na masaktan ang bawat isa. Pagsusumikapan natin at ipinangangako ko sa iyo, hindi kita sasaktan kailanman. Yun daw yung unang level ng pagmamahal o isang uri ng relationship. Very ideal, very perfect. Walang sakitan, walang samaan ng loob, walang away. Pero sabi nila, pag nagtagal-tagal na raw yung inyong pagkakaibigan, halimbawa tumagal na kayo ng ilang taon bilang magkasintahan, o kaya tumagal-tagal na kayo sa pagiging mag-asawa, hindi na ganoon ang sinasabi. Ang sinasabi na raw ay, basta pag nag-away tayo, kailangang magbati pa rin tayo. Alam ko magkakamali ako, pero pagsusumikapan kong magbago. Alam ko mabibigo mo ako, pero wag kang mag-alala, mahal pa rin kita. Ano pagkakaiba ng dalawa? Yung isa, parang tila ganap, perfect, ideal. Walang sakitan, walang kahinaan, walang away. Hindi ko lang alam pag biglang nagkaroon ng away, sakitan at tampuhan, ano mangyayari sa kanila. Yung ikalawa, tanggap ang bawat isa na may kahinaan, tanggap na darating yung sandali, magkakatampuhan, tanggap yung sandali na mangyayari ay mag-away silang dalawa. Pero nandoon ang pangako na patuloy pa rin nilang iingatan, pahahalagahan ang kanilang ugnayan. Sa tingin po ninyo, nung tinawag at pinili tayo ng Diyos, anong uri o papaano tayo tinatrato ng Diyos? Yung una o yung pangalawa? Ano kaya sinasabi ng Diyos sa atin? Huwag kang magkakamali, dapat ay lagi tayong maayos, o yung sinasabi ng Panginoon sa atin, magkamali ka man, manghina ka man, malayo ka man sa akin, tayo pa rin. Palagay ko po, nagkakaisa tayo ng sagot, yung pangalawa. Tingnan niyo yung Ebanghelyo, isang patunay. Sa wakas, yung mga alagad, nabuksan na ang kanilang isip, na itong kanilang guro, yung kanilang Panginoon, siya yung galing sa taas. Siya yung galing sa Ama. Siya yung sugo. Siya yung Mesiyas. Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, ngayon, naniniwala na kayo. Marahil yung mga unang panahon ng pagsasama nila, bagamat sinusundan nila si Jesus bilang kanilang guro, marami pa rin pagtatanong, marami pa rin pag-aalinlangan. But itong puntong ito ng sandali, sinabi na naging maliwanag na sa mga alagad, kumbinsido na sila na si Jesus ang siyang sugo ng Ama, siya ang magiging Mesiyas o siya ang Mesiyas. Pero, bagamat ito ay dapat ikatuwa ng lahat ng mga alagad at ni Jesus, agad-agad may sinabi ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Bagamat kilala niyo na ako, pero hindi magtatagal, maghihiwa-hiwalay kayo. Magkakanya-kanya kayong takbo. Magkakanya-kanya kayong tago at iiwan niyo ako. Nakuha niyo po? Sinabi mismo ni Jesus, kilala niyo na ako, salamat. Dapat ipagdiwang. Nakilala niyo kung sino talaga ako. Pero, sabi ng Panginoon, hindi magtatagal, magkakanya-kanya kayo. Kayo mismo, iiwan ninyo ako. Iiwan ninyo ako. Pero ang maganda po dito, ang sinabi na sumunod ng Panginoon, na parang sinasabi niya, yung pangalawang uri ng pag-ibig. Parang sinasabi ng Panginoon, oo nga, iiwan niyo ako, magkakanya-kanya kayo, pero mahal ko pa rin kayo.
tanggap ko pa rin kayo. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Gayunman, hindi ako nag-iisa, sapagkat sinasabi ko ito sa inyo para maging payapa kayo. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. May kasama ako at huwag niyong pag-alinlanganin ang pagtanggap ko sa inyo. Huwag kayong tuluyang lumayo sa akin dahil hindi ko kayo lalayuan sa kabila ng gagawin ninyo sa akin. Yan ang uri ng pagmamahal mayroon ang Diyos sa atin. Yan ang klase ng ugnayan mayroon ang Diyos sa atin. Siguro minsan tayo pang mga tao, mas critical pa tayo sa sarili natin eh. Mas mapanuri pa tayo, mas stricto pa tayo sa sarili natin. Yung ba nagkamali ka, hindi ako karapat dapat, ayoko na dito, hindi na ako magsisimba, hindi ako karapat dapat tumasok simbahan. Sino nagsasabi nun? Sinabi ba ng Diyos yun? Hindi, ikaw lang ang nagsabi nun. Mabigat yung ginawa ko, walang kapatawaran. Sino nagsabi nun? Ang Diyos ba nagsabi yon? Ikaw ang nagsabi nun sa sarili mo. Dahil kung talagang pagkakalalimin natin ang pag-unawa natin sa sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi niya, alam ko na may kahinaan kayo. Alam ko magkakamali kayo. Alam ko magkakasala kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Naririto pa rin ako sa inyo. Hindi ko kayo tatalikuran. Hindi ko kayo iiwanan. Mahal ko pa rin kayo. Mga kapatid, tanggapin natin yung uri ng ugnayan at pagtrato na mayroon ang Diyos sa atin. Huwag natin kailanman pag-alinlanganan o pag-alinlanganin yung kanyang ugnayan sa atin. Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay higit pa sa pinakamalaking kasalanan na pwedeng gawin ng tao.